Hindi ko inakala na ang sarili kong anak, na ang walang utang na loob niyang asawa, si Dennis, ay titingin sa akin at sasabihing, "Hindi tayo charity, umalis ka." Ang hiya, ma'am, halos ikinamatay ko. Bilang ilaw ng tahanan, ibinigay ko ang lahat, ang bawat sentimo. Pero sa kanila, wala lang ako. Pinalayas nila ako ng walang-wala. Pero hindi nila alam. May lihim na yaman ang yumaong asawa ko. Higit PHP 50 milyong piso. Iba na ang lola na pinalayas nila. Hindi ito simpleng paghihiganti. Kukunin ko ang aking dangal. At tuturuan ko sila ng leksyon. Manood ka, kwentuhan mo ako, i-like at i-share ito. Saan ka nanonood? Itinayo ko ang buhay ko sa paligid ng asawa ko at ng anak naming si Maricel. Bawat lutuin ko, bawat bakasyon na pinlano ko, bawat pisong inipon ko para sa kanila. Noong yumao ang asawa ko dahil sa cancer noong nakaraang taon, pakiramdam ko'y gumuho ang mundo ko. Pero sinabi ko sa sarili ko, may Maricel pa ako, may anak pa ako. Ibinenta ko ang bahay na pinaghirapan namin ng asawa ko. Masyadong maraming alaala, masyadong maraming gabi na gumigising ako, umaasang maririnig ang tawag niya mula sa kusina. Nag-alok si Maricel at ang asawa niyang si Dennis na patirahin ako. Si Maricel lang naman. Halos hindi ako tiningnan ni Dennis mula sa kanyang cellphone noong lumipat ako. Sinikap kong huwag maging pabigat. Nagkulong ako sa maliit kong kwarto sa likod. Nagluto, naglinis, nag-alok na mamalengke. Sinusubukan kong maging kapaki-pakinabang. Sinusubukan kong huwag maging sagabal. Pero si Dennis, ipinaramdam niya sa akin na hindi ako kailangan. Ang mga mata niya, laging may inis, para bang tinik ako sa kanyang lalamunan. Nagsimula sa maliliit na bagay. Iikot ang mga mata niya kapag nagtanong ako. Pababaguhin niya ang TV habang nanonood ako. Minsan, narinig ko siyang nagbulong, "Freeloader," habang dumadaan siya sa hallway. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na mali ang dinig ko. Pero sa kaibuturan ko, alam kong hindi. Si Maricel wala siyang sinabi. Hahanapin ko siya para maging backup, para sa isang salita, kahit ano. Pero lagi niyang pinaliliit ang problema. "Na-stress lang siya, ma," sasabihin niya. "Mahirap ang trabaho." Nilunok ko ang hiya at nanahimik. Ganon naman ang ginagawa ng mga nanay, di ba? Pero nung gabing iyon, dinurog ako. Nasa hapagkainan kami. Naghanda ako ng chicken pot pie, paborito niya. Si Maricel, nagbabasa lang sa kanyang cellphone. Si Dennis, humihigop ng serbesa, gaya ng dati. Mabigat ang katahimikan. Tapos, bigla tumingala si Dennis at nagsabing, "Alam mo, siguro, tigilan na natin ang pagpapanggap na pansamantala lang ito. Hindi tayo kawang-gawa." Natigilan si Maricel. Tinitigan ko siya. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumisi siya. "Ibig kong sabihin, gaano pa ba ito katagal? Hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nag-aambag. Marami kaming bayarin. Hindi kami pumirma para sa dagdag na bibig na pakakainin." Nawalan ako ng hininga. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Lumingon ako kay Maricel, desperada. Si Maricel, hindi ako kayang tingnan. "Siguro, mas mabuti na," bulong niya, "kung makakahanap ka ng mas matatag para sa kapakanan ng lahat." Para sa kapakanan ng lahat. Hindi ako sumigaw, hindi ako nakipagtalo. Tumayo ako, naglakad papunta sa kwarto ko, nagimpake ng mga gamit ko. 2 suitcase, iyon na lang ang natitira sa buhay ko. Hindi man lang ako umiyak habang nag-iimpake. Ang mga luha, dumating nang nasa labas na ako ng kanilang gusali. Nanginig ako sa lamig at napagtanto kong wala akong mapupuntahan. Hindi ako inihatid ni Maricel palabas. Si Dennis, hindi man lang nag-abalang magpanggap. Umupo ako sa curb ng 1 oras. Patay na ang baterya ng cellphone ko. Patay na rin ang puso ko. Naalala ko, naisip ko, ito pala ang pakiramdam ng mabura. Noong gabing iyon, nag-check-in ako sa isang motel. Yung tipong nagbabalat ang wallpaper at kinakain ng vending machine ang barya mo. Nakadapa ako, nakatitig sa kisame. Nagtataka kung paanong naging ganito kaginaw ang lahat. Nagtataka kung ano ang nagawa ko para maranasan ng ganitong pagpapabaya. Kinabukasan, nagpadala ako ng mensahe kay Maricel. Naiintindihan ko, mahal kita palagi. Walang sagot. Kinabukasan, nagpadala ako ng isa pa, tapos isa pa.
Mga kaarawan, maliliit na update, katahimikan, lumipas ang 3 buwan. Bawat araw, mas mahaba pa sa nakaraan. Sinubukan kong mag-apply ng trabaho, kahit ano. Pero walang gustong kumuha ng isang nagluluksa, lampas 50 anyos, na walang recent work history. Naisip kong maglinis ng bahay, mag-alaga ng bata. Pero hindi na gumagalaw ang katawan ko tulad ng dati. Ang kalungkutan, nakakabigti. At ang mas masahol pa, ang hiya. Ibinigay ko ang lahat sa batang iyon. Paano niya ako tinalikuran ng ganito kadali? Isang gabi, habang naghahalongkat ako sa isang kahon ng mga lumang alaala ng pamilya, sinusubukang makaramdam ng koneksyon sa kahit ano, natagpuan ko ito. Ang lumang diary ng aking ina. Hindi ko yun nabasa sa loob ng maraming taon. Baka hindi ko pa nga nabasa. Pero may isang bagay na humila sa akin. Umupo ako sa gilid ng kama ng motel, binuklat ang mga pahina. At doon ko ito nakita. Isang pangalan, isang katotohanan, isang sikreto na nagpabago sa lahat. Naalala ko ng malinaw ang sandali. Nanginginig ang mga kamay ko. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Dahil bigla, hindi na lang ako ang nanay na pinalayas. Isa na akong ibang tao. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, ngumiti ako. Kinuha nila ang lahat sa akin. Pero wala silang ideya kung ano ang paparating. Pagkatapos ng gabing iyon, ang mga araw ay naghalo na parang abo. Ang kwarto sa motel, amoy lipas na hangin at usok ng sigarilyo. Ang boses ng vending machine sa labas ng pinto ko ay naging oyayi ng pagkatalo. Nanatili akong tahimik. Hindi ako umiiyak gabi-gabi, pero kapag ginagawa ko, tahimik. Yung tipong nanginginig ang buong katawan mo, pero sinasarili mo dahil walang darating para magbigay ng ginhawa. Nag-text ulit ako kay Maricel noong ika-4 na araw. Isang simpleng mensahe. Ayos lang ako. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. Walang sagot. Sinubukan ko ulit pagkatapos ng 2 linggo. Isang heart emoji lang. Wala. Sinabi ko sa sarili ko na abala siya, nababalik din siya, na si Dennis lang ang gumugulo sa isip niya. Pero habang lumilipas ang mga linggo, ang pag-asang iyon ay nagsimulang mabulok sa loob ko. Nauubos na ang pera ko. Sinubukan kong maghanap ng part-time na trabaho, sa grocery, sa front desk, kahit sa diner sa tabi ng highway. Pero masyado akong overqualified o hindi ako bagay. Na ang ibig sabihin lang, masyado ng matanda at masyado ng pagod. Isang gabi, nakaupo ako sa sahig ng kwartong iyon. Naghahanap sa isang kahon lang na dinala ko na hindi damit. Ito ay isang kahon ng alaalang inalikan ng alikabok. Ilang lumang litrato, ilang sulat. At nakasiksik sa ilalim, isang maliit na aklat na may balat na leather. Ang diary ng aking ina. Nagulat ako. Hindi ko maalalang inimpake ko iyon. Halos ibalik ko na. Pero may isang bagay sa pakiramdam ng leather sa aking mga kamay ang nagpatigil sa akin. Sinindihan ko ang lumang ilaw sa gilid ng mesa at binuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay niya, hindi nagbago mula sa mga note na isinisiksik niya sa lunchbox ko noong bata pa ako. Malinaw, maayos, laging may ink. Sa simula, ordinaryong bagay lang. Panahon, simbahan, reklamo tungkol sa presyo ng bilihin. Pero pagkatapos, napunta ako sa entry na may petsang Hunyo. Bumisita siya ulit ngayon. Sabi niya, gusto niya sanang maging iba ang mga bagay-bagay. Na sana, ako ang asawa niya, pero may pamilya siya, isang negosyo, isang pangalan na kailangan niyang protektahan. Hinding-hindi malalaman ni Margaret. Hindi niya dapat malaman. Ipinagdarasal ko na sana isang araw, maintindihan niya kung gaano ko siya kamahal. Kahit na ipinanganak siya mula sa isang pagkakamali at pagnanasa. Binasa ko ng 2 beses. Pagkatapos, ulit. Hinding-hindi niya dapat malaman. Nahinto ang hininga ko sa dibdib ko. Nagbuklat pa ako. Entry pagkatapos ng entry. Mga pahiwatig, mga alaala, mga tagpuan sa hotel, maliliit na bayad na sinubukan niyang tanggihan pero desperado siyang kailangan. Hindi niya binanggit ng buo ang pangalan nito, initials lang, HJS. Pero pagkatapos, isa pang entry, Pebrero. Sabi niya, gumawa siya ng mga plano na kung sakaling may mangyari sa kanya, titiyakin niyang mayroon si Margaret.
isang bahagi ng itinayo niya. Hindi ito magiging official syempre, masyadong mapanganib, pero nangako siya sa akin ng isang trust, isang sulat. Sabi niya, alam ng kanyang abogado, si Mr. Goldstein, ang pangalan na iyon. Parang suntok sa sikmura ang tumama sa akin. Goldstein, nakita ko na yon dati. Inabot ako ng 2 araw at ilang paghahanap sa online mula sa shared computer ng motel. Pero natagpuan ko siya, si Leonard Goldstein. Isang retiradong abogado ng estate, nakalista pa rin sa ilalim ng isang pribadong firm sa Dallas. Hindi ako tumawag, hindi ko kaya. Masyadong nanginginig ang mga kamay ko. Sa halip, nagpadala ako ng sulat, isang tunay na sulat kamay. Ipinaliwanag ko kung sino ako, kung sino ang aking ina. At nagtanong ako, nagmakaawa para sa isang pag-uusap. Pagkatapos ng 2 linggo, nakatanggap ako ng tawag. Naalala ko kung paano nanginig ang boses niya nang banggitin ko ang pangalan ng aking ina. Kilala niya si Ina, hindi lang sa trabaho, personal. Palagi kong iniisip kung kailan ka magpapakita balang araw, sabi niya. Mayroon kang kailangan makita. Sumakay ako ng bus papuntang Dallas kinabukasan. Nakahanda ang suitcase ko, baka sakaling isa lang siyang scam artist. Pero nang pumasok ako sa tahimik na opisina na puno ng lumang aklat at mas lumang katahimikan, alam kong totoo ito. Inabot niya sa akin ang isang selyadong envelope. Naninilaw, marupok. Ito ay mula kay Harold James Sterling, ang nagtatag ng Sterling Energy. Isa sa pinakamalaking oil firms sa Central Texas. Isang lalaking nakita ko sa mga clipping ng pahayagan sa buong buhay ko. Isang lalaking may pamilya, reputasyon, isang legacy. Ang sulat ay naka-address sa aking anak na si Margaret Louise. Hindi ko mabasa ng buo. Umiyak ako bago pa man ang pangalawang paragraph. Inamin niya ang lahat. Ang affair, ang pagsisisi, ang tahimik na pag-ibig. At pagkatapos, ang pangako. Sa sandaling mamatay ako, tiniyak ko na isang bahagi ng aking personal na ari-arian na hindi matutunton sa pamamagitan ng aking estate ay ihahatid sa iyo sa pamamagitan ni Mr. Goldstein. Ikaw ang aking dugo, at bagamat masyado akong duwag para kilalanin ka habang buhay, kinikilala kita ngayon sa kamatayan. Ihinagis ni Mr. Goldstein ang isang folder sa mesa. Sa loob, mga bank account, isang katamtamang investment portfolio, mga papeles ng pagmamay-ari, mga titulo. Ang kabuuang halaga, mahigit 50 milyong piso, PHP 50,000 to 1,000. Tinitigan ko ang mga papel pagkatapos ay siya. Totoo ba ito? Bulong ko. Tumango siya. Iyo iyan, palagi na. Kumalabog ang puso ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko'y pinili ako. Nakita ako. Hindi ako sumigaw o tumawa o nagpakawala ng luha. Umupo lang ako doon, tahimik na parang bulong, hinayaang hugasan ako ng katotohanan, parang matagal nang hinihintay na ulan. Noong gabing iyon sa motel ko, hindi ako natulog. Nakatingala ako sa kisame tulad ng ginagawa ko sa loob ng ilang buwan. Pero sa pagkakataong ito, may ngiti na gumagapang sa mukha ko. Inakala nilang tinapon nila ako. Inakala nilang tapos na ako. Pero wala silang ideya. Hindi ako nasira. Nagsisimula pa lang ako. Hindi ako agad bumalik sa Maynila. May isang bagay sa loob ko na permanenteng nagbago. Hindi na lang ako si Loida, ang nakalimutang ina. Isa na akong bagong tao ngayon. Isang tao na sininungalingan sa buong buhay niya at sa wakas ay nakita ang katotohanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, o baka taon, hindi ako nalulunod sa kahihiyan. Humihinga ako sa kalinawan. Nanatili ako sa Dallas ng ilang araw, naglalakad lang sa mga lugar, umiinom ng kape sa katahimikan, pinapanood ang mga tao na nabubuhay. Mga taong hindi itinapon na parang basura. At sa unang pagkakataon, hindi ako nainggit sa kanila. Pinag-aralan ko sila. Nagtataka ako kung sino sa kanila ang nagsuot ng ngiti na nagtatago ng sakit. Sino ang ipinagkanulo? Sino ang gumapang pabalik mula sa pagiging hindi nakikita? Si Atalia Ricardo Gomez ay hindi lang nagbigay sa akin ng mana. Nagbigay siya sa akin ng oras. Oras para iproseso.
Oras para maunawaan kung ano ang hawak ko ngayon sa aking mga kamay. Hindi lang ito yaman, ito ay kapangyarihan. At wala akong ideya kung ano ang gagawin ko rito. Pero ang kalungkutan, nagiging lakas kapag masyado ka nang napahiya. Nang bumalik ako sa Maynila, hindi na ako bumalik sa motel. Nag-book ako ng isang short-term rental sa downtown Makati. Malinis, moderno, tahimik. Ang uri ng lugar na hinding-hindi maiisip ni na Maricel at Dennis na kayang bilhin ko. Nagsimula akong magdamit ng iba. Mas maayos, mas sadyain. Hindi bongga, pero hindi na rin ako invisible sa lumang paraan. Ang uri ng hindi nakikita na makakapagpasok sa'yo sa mga pinto. Nagsimula akong manood ng mga YouTube video tungkol sa investing, real estate, kontrata. Pinag-aralan ko ang wika ng negosyo. Hindi dahil gusto kong magtayo ng isang imperyo, kundi dahil gusto kong protektahan ang sarili ko. Hinding-hindi na ako magiging walang kapangyarihan muli. Doon ko ito natagpuan. Ang listing ay nakabaon sa isang real estate auction site, isang apartment building sa Quezon City. Medyo sira-sira, pero matibay ang structure, ang lokasyon, eksaktong complex kung saan nakatira si Maricel at Dennis. Nakaupo ako, nakatitig sa screen, kumakabog ang puso. Nakalista ito bilang nanganganib dahil sa hindi pagbabayad ng property taxes. Naka-schedule ang auction sa loob ng 2 linggo. Hindi ako nag-atubili. Sa tulong ni Ate Sierra Gomez, gumawa ako ng isang LLC, isang anonymous shell company. Inihain ko ang mga papeles, inilipat ang pondo at naglagay ng bid. Hindi ako nagpaplano ng paghihiganti. Hindi naman ganoon, pero kukunin ko ang kontrol sa lugar na inakala nilang sila ang hari. Dumating at lumipas ang auction. Nanalo ako ng tahimik, legal at ganap na under the radar. At sa ganun lang, akin na ang gusaling tinirhan nila. Kung saan nila ako pinalayas dala-dala ang 2 suitcase at isang walang kabuluhang dahilan. Kung saan nila ako pinahiya sa pinakamababa kong sandali. Naalala ko na nakaupo ako sa desk ko, tinitingnan ng titulo. At bumulong ako. Tingnan natin kung paano magbayad ng renta si Dennis sa bibig na hindi niya kayang pakainin. Isang buwan pagkatapos, ipinadala ang mga sulat ng notification sa lahat ng tenant. I-re-reassess ang renta, i-re-review ang lease terms, at para kina Dennis at Maricel, ang bagong halaga naging triple, hindi doble, triple. Market value kasama ang mga bayarin na matagal ng due. Siguradong sumabog siya, hindi ko na kailangang makita para malaman. Ramdam ko ang galit niya mula sa malayo. Pero hindi ito tungkol sa pera, tungkol ito sa pride. Si Dennis ay isang lalaki na kailangang makaramdam na siya ang may kontrol. At tahimik ko lang siyang binawi. Sinubukan akong tawagan ni Maricel 2 araw pagkatapos ng notice. Ito ang unang pagkakataon na kumontak siya mula noong gabing umalis ako. Hinayaan ko lang itong mapunta sa voicemail. Ma, hindi ko alam kung narinig mo, pero may kakaiba talagang nangyayari. Biglang tumaas ang renta namin ng sobra. Nagwawala si Dennis. Hindi ko alam. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ako sumagot. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa gravity. Kailangan nilang maramdaman ang bigat ng kanilang mga pinili. Minsan lang akong dumaan sa gusali ng hating gabi. Bukas ang kanilang mga ilaw. Nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa likod ng mga kurtina. Si Maricel, naglalakad. Si Dennis, sumisigaw. Hindi mapagkakamalan ang silhouette niya. Pinanood ko sila sandali, tapos umalis na ako. Ang isang bahagi ko, naramdaman ay walang laman. Ang isang bahagi ko, naramdaman ay pagbibigay katarungan. At ang isang bahagi ko, masakit pa rin ng husto. Dahil kahit ngayon, alam ang nalalaman ko, hawak ang hawak ko. Ibibigay ko ang lahat para lang imbitahan akong bumalik. Hindi sa apartment, kundi sa puso ng aking anak. Pero alam kong hindi pa iyon posible. Hindi pa. Kaya nanatili akong tahimik at naghintay ako. Dahil minsan, ang pinakamalakas na katarungan ay ang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. At hindi pa ako tapos. Hindi ko napagtanto kung gaano ako nagbago hanggang sa makita ko si Maricel sa grocery store 3 linggo pagkatapos ng pagtaas ng renta. Hindi niya ako nakita.
Nasa 2 aisle ako, nakatago sa likod ng rack ng mga cereal. Mukha siyang pagod. Hindi lang pagod, lutang. Nakabuhol ang buhok niya ng padalos-dalos, ang paraan na ginagawa niya noong umiiyak siya. Ang cart niya, kalahati lang ang laman. Puro murang staple lang. Bigas, itlog, ilang off-brand na delata. Dapat umalis na ako. Hindi ko ginawa. Sinundan ko siya sa tindahan ng may distansya. Kumakabog ang puso ko na parang may mali akong ginagawa. Huminto siya sa harap ng isang maliit na kahon ng mac and cheese. Tapos, tumingin sa kanyang cellphone. Isang text mula kay Dennis, siguro. Bumagsak ang balikat niya. Ibinaba niya ang kahon. Durog ako sa sandaling iyon. Hindi dahil naawa ako sa kanya, kundi dahil naaalala ko ang maliit na batang tumatakbo sa akin na umiiyak kapag nagalusan ang tuhod niya. Ang batang humihiling sa akin gabi-gabi na tingnan kung may halimaw sa ilalim ng kama niya. At ngayon, nakatira siya kasama ang isa. Umuwi ako noong araw na iyon at umupo sa couch sa katahimikan ng ilang oras. Nakatingin ako sa bintana, iniisip kung paanong ginulo kami ng buhay para maging estranghero. Pero pinaalalahanan ko ang sarili ko, hindi ito parusa. Ito ay konsekwensya, at matagal na itong duwe. May mga plano na ako ngayon. Hindi lang ang gusali, kundi isang tahimik, mabagal na laro ng chess. Bawat galaw, kalkulado. Bawat hakbang, pinag-isipan. Dahil ganap nang nakalagay ang LLC at legal na nailipat ang property, nagsimula ako ng mga repair. Maliliit lang sa simula. Mga tulo, sirang kandado, kumikislap na ilaw. Hindi napansin ni Dennis. Masyado siyang distracted sa pagtaas ng renta. Sumisigaw siya sa property manager sa pamamagitan ng email, humihingi ng sagot. Pero kilala ko siya. Alam ko kung paano gumagana ang ego niya. Hindi siya aalis. Titingnan niya iyon bilang pagkatalo. At si Maricel, susunod siya sa yapak ni Dennis, tulad ng dati. Kaya nagpatuloy ako. Pinalitan ko ang signage ng property. Nagpakabit ng security camera malapit sa lobby. In-update ang mga mailbox ng tenant. Lahat sa ilalim ng pangalan ng aking kumpanya, ML Holdings. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito. Pagkatapos, dumating ang notice. Taunang inspection, mandatory. Nagpadala si Dennis ng galit na tugon sa pamamagitan ng tenant portal. Puno ng walang laman na banta at pagmamataas. Ngumiti ako habang binabasa ito. Nagkakagulo na siya at hindi ko na kailangang magbuhat ng daliri. Samantala, nagiging isang tao ako na halos hindi ko na makilala. Iba na ang ayos ng buhok ko ngayon. Mas matatalim na damit. Naglalakad ako ng may layunin. Nagsimula akong sumali sa maliliit na business meetup sa ilalim ng isang pseudonym. Pag-aaral ng real estate, pagbuo ng koneksyon. Walang nagtanong tungkol sa nakaraan ko. Nakikita lang nila ang isang tahimik, kalmado na babae na may matatalim na mata at may cash sa kamay. Ang pinakamahusay na disguise ay ang katotohanang hindi mo sinasabi. Isang umaga, nadaanan ko sina Maricel at Dennis sa parking lot habang palabas ako mula sa isang tenant meeting. Nakasuot ako ng sunglasses. Ang buhok ko nakatago sa isang maayos na bun. May hawak na mga dokumento. Halos hindi ako tiningnan ni Maricel. Hindi ako nakilala ni Dennis. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa sala ko. Umiinom ng tsaa. Iniisip kung gaano kakaiba na dumaan ka sa sarili mong anak at maging invisible. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mas malakas ka kaysa sa pagkakilala nila. Hindi nila ako makita ngayon. Dahil ang kilala lang nila ay ang bersyon ko na ginamit nila para kontrolin. At ang babaeng iyon, wala na. Nagpatuloy ang mga tawag mula kay Maricel. Malambot, nag-aalinlangan na voicemails. Hi Ma, gusto ko lang malaman kung baka may oras kang makipag-usap. Alam kong naging komplikado ang mga bagay-bagay. Hindi ko sinagot ang mga ito. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil kailangan niyang maramdaman ang kawalan na nilikha niya. At tuwing may pagdududa na gumagapang, binubuksan ko ang diary ng aking ina. Binabasa ko ang mga salitang iyon ng paulit-ulit. Hinding-hindi malalaman ni Margaret. Hindi niya dapat malaman, pero alam ko na ngayon. At sa kaalamang iyon, dumating ang isang uri ng armor na walang makakabutas. Hindi na ako ang babaeng nagmamakaawa na manatili sa ilalim ng bubong nila. Ako na ang babaeng nagmamay-ari nito.
Palagi kong pinaniniwalaan na ang paghihiganti ay hindi tungkol sa pag-aayos. Tungkol ito sa balanse, katarungan na walang apoy, isang pagwawasto, hindi isang digmaan. Pero nang makita ko ang email response mula kay Dennis pagkatapos niyang matanggap ang notice ng pagtaas ng kanyang renta, aaminin ko, isang maliit na kislap ng kasiyahan ang nagningas sa loob ko. Subject, rent increase. Hindi ito katanggap-tanggap. Ito ay isang pagkakamali. Trini, nilagdaan niya ito. Dennis D. Harmon, na para bang may kahulugan ang kanyang pangalan. Binasa ko ang email ng 3 beses at pagkatapos ipinasa ko ito sa property manager ko na may simpleng note. Pakisagot gamit ang Standard Clause C tungkol sa market rate adjustments. Walang special exceptions. Hindi lang galit si Dennis. Gulat siya. Ang kanyang arrogance hindi gumawa ng puwang para sa ideya na may isang taong maaaring makalamang sa kanya. Nasanay na siya ang may kontrol kaya ang ideya na sumasagot siya sa isang walang mukhang landlord nagpahibang sa kanya. Sinubukan akong tawagan ulit ni Maricel noong gabing iyon. Iba ang voicemail, walang pretense. Ma, alam kong hindi ka sumasagot, pero kailangan ko talagang kausapin ka. Mahirap ang mga bagay ngayon. Galit si Dennis. Ibinubuntun niya sa lahat. Sinusubukan naming ayusin ang mga bagay-bagay. Nag-iisa ako. Nanginig ang boses niya sa huli. Sandali, nag-alinlangan ang mga daliri ko sa screen. Pwede ko siyang tawagan. Sabihin sa kanya na magiging ayos ang lahat, na aayusin ko ang lahat. Pero hindi ko ginawa. Dahil hindi okay ang lahat. At hindi ko pwedeng patuloy na ayusin ang mga gusot na tinulungan niyang gawin. Hinayaan ako ni Maricel na itapon na para bang hindi ako hihigit sa isang bayarin na hindi nila kayang bayaran. At ngayon, nasa kanya na ang pressure na alala niya kung paano ako tawagan. Hindi. Hayaan siyang manatili sa katahimikan ng mas matagal. Noong sumunod na linggo, in-authorize ko ang mga karagdagang upgrade sa property, bagong pintura sa labas, mga ilaw sa hallway, pagpapaganda ng landscape. Ang renta ni Dennis hindi lang isang parusa. Ito ay nagpopondo ng pagpapaganda para sa ibang mga tenant. Iyon ang irony. Lahat ay nakinabang. Hindi lang niya makita. Nagsimula siyang mag-iwan ng galit na mga note sa ilalim ng pinto ng opisina. Pangit ang water pressure. Nagsasala ang basura. Kung ito ang binabayaran namin, isa itong biro. Bawat note ay hindi sinagot. Tumigil si Maricel sa pag-iwan ng mga mensahe. Nagsimula siyang mag-text. Maikli lang, "Uy, pwede ba tayong mag-usap? Kailangan talaga kita." Tapos, katahimikan ulit. Samantala, pinanood ko ang pagpasok ng mga bank statement. Ang ML Holdings ay matatag. Kumikita pa nga. Ang ibang mga tenant ay tahimik, magalang at nagbabayad sa oras. Si Dennis lang ang gumagawa ng ingay at si Maricel nahuli sa storm. Pero nagbago ang mga bagay nang matanggap ko ang quarterly report mula sa building manager. May kalakip na mga larawan ng unit ni na Dennis at Maricel. Ang banyo may mildew, ang mga tile sa kusina may lamat, ang mga sulat nagpapatong-patong sa sahig. Nagtatagis sila. Miserable ang pamumuhay. Dapat naawa ako. Sa halip, naramdaman ko ang kalinawan. Hindi lang ito tungkol sa renta. Tungkol ito sa kapangyarihan. At mabilis na nawawala kay Dennis. Ang balita sa paligid ng gusali, nagsimula siyang mag-take on ng extra hours sa trabaho. Nakita si Maricel na umiiyak sa likod ng hagdan isang hapon, sabi ng isa pang tenant. Nalulutas sila mula sa loob. At hindi ko kailangang magsalita ng kahit isang salita. Iyon ang bahagi na laging bumabalik sa akin. Sa loob ng mahabang panahon, ako ang nagmamakaawa na pakinggan. Nagmakaawa kay Maricel na makita kung ano si Dennis. Para makita kung ano ang nagiging siya sa pagtayo sa tabi ni Dennis. Ngayon, nasasakal sila sa sarili nilang katahimikan. At pinapanood ko mula sa itaas, literal. Ang bago kong apartment, tanaw ang kanilang courtyard. Ibang gusali, mas mataas na floor, mas ligtas na lugar. Isang tanawin na hinding-hindi nila kayang bilhin. Hindi ko sila pinapanood sa lahat ng oras.
Sapat lang para maalala na hindi ako baliw, na hindi ko inimbento ang pagtataksil, na ang ginawa nila sa akin ay karapat-dapat sa konsekwensya. At gayunpaman, sa kabila ng lahat, may ilang gabi na nakaupo ako sa bintana. Hawak ang cellphone ko, nakatingin sa huling mensahe ni Maricel. Kailangan talaga kita. Ang babae sa loob ko, ang ina, ay sumasakit. Pero ang babaeng naging ako, alam niyang simula pa lang ito. Palagi kong iniisip na ang sakit ng puso ay dumarating sa malalakas na sandali. Mga pinto na bumabagsak, mga salitang isinisigaw, mga eksena sa publiko. Pero ang tunay na sakit ng puso, tahimik. Dumarating ito sa anyo ng isang voicemail na hindi mo sinasagot. Isang mensahe na hindi binasa. Ang katahimikan sa pagitan mo at ng isang taong minsan ay tumawag sa iyo ng mama. Tumigil ang mga tawag mula kay Maricel. Bumagal ang mga text. Pero ang pinsala sa kanyang panig, tila lumalaki lang. Mula sa nalaman ko sa mga staff ng gusali, ang tensyon sa kanilang apartment ay naging lantad na away. Si Dennis, nagiging mainitin ang ulo sa lahat. Tinatanggihan ang mga maintenance request. Humihingi ng hindi kinakailangang inspection, naghahanap ng sisisihin. Si Maricel sabi sa akin, mukhang hindi natutulog sa loob ng ilang araw. Hindi ako nagalak. Hindi ako nagdiwang. Hindi ito tungkol sa panonood sa kanilang paghihirap. Tungkol ito sa isang bagay na mas masakit. Ang panonood sa anak na pinalaki ko na kusang manatili sa isang kulungan at tawagin itong pag-ibig. Isang hapon, nagpadala sa akin ng report ang property manager ko pagkatapos ng reklamo sa ingay. Narinig ng kapitbahay sa ibaba ang isang mainit na pagtatalo. Sumisigaw tungkol sa pagkawala ng kontrol at kasalanan mo ang lahat. Umalis si Dennis na nagwawala. Hindi na bumalik hanggang kinabukasan. Si Maricel, nanatiling nakakulong sa loob ng apartment sa buong gabi. Patay ang ilaw, sarado ang mga kurtina, nag-antay ako. Hindi para kay Dennis, para sa kanya. Inabot ng 2 pang araw, 2 mahaba, masakit na araw. Tapos, habang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno isang gabi, umingay ang intercom ng gusali ko. Hi, ito si Maricel Harmon. Nagtataka lang ako kung si Margaret, ibig kong sabihin, ang nanay ko, ay nakatira dito. Huminto ang puso ko. Hindi ako sumagot kaagad. Tiningnan ko lang ang screen, natigilan. Pagkatapos dahan-dahan, pinindot ko ang door release. Pagkaraan ng 10 minuto, isang mahinang katok ang umalingaw-ngaw sa pinto ng apartment ko. Nang buksan ko, nakatayo siya doon. Mukha siyang anino ng batang pinalaki ko. Maputla, may lamat ang makeup, may gusot ang kanyang damit, mukha siyang 20 taong mas matanda kaysa sa edad niya. Nagtitigan kami ng matagal. Walang nagsalita sa amin. Sa wakas, nagpakawala siya ng hininga. Hi ma. Tumabi ako. Pumasok siya ng dahan-dahan, na para bang hindi siya sigurado kung pinapayagan siyang pumasok. Tahimik ang silid, maliban sa tunog ng tasa habang naghahanda ako ng 2 mug ng tsaa. Hindi ako nagtanong kung bakit siya naroon. Hindi ako nagtanong kung kumusta siya. Inabot ko lang sa kanya ang tsaa, umupo sa tapat niya at naghintay. Hindi ko alam kung saan magsisimula, sabi niya. Halos bumulong ang kanyang boses. Wala akong sinabi. Tumungo siya. Si Dennis, hindi siya madali. Galit siya sa lahat ng oras. Sinasabi, kasalanan ng renta, kasalanan ko, kasalanan ng aso ng kapitbahay. Tahimik pa rin ako. Inakala ko, ginagawa ko ang tamang bagay. Noong panahong iyon, nung pinakiusapan ka naming umalis. Pinakiusapan na para bang mayroon akong pagpipilian. Gusto ko lang panatilihin ang kapayapaan. Ayokong magkaroon ng mas maraming away. Sabi ni Dennis, huminto siya. Sabi niya, hinding-hindi ka aalis maliban kung itutulak ka namin. At ako, Diyos ko, kinamumuhian ko ang sarili ko sa pagpayag. Humigop ako ng tsaa. Nami-miss kita, bulong niya. Pero hindi ko alam kung paano ayusin ito. Pinag-aralan ko ang mukha niya, bawat linya, bawat pagkurap. Naghahanap siya ng kapatawaran pero takot siyang humingi. Kaya binigyan ko siya ng tanging bagay na kaya kong ibigay, katahimikan. Dahil minsan, mas ligtas ang katahimikan kaysa sa katotohanan. Umupo kami ng ganoon, halos 1 oras. Hindi siya humingi ng pera,
Hindi siya humingi ng tulong. Gusto lang niya na malapit sa akin. At hinayaan ko siya. Nang sa wakas ay tumayo siya para umalis, inabot niya ang kamay ko. "Patawarin mo ako," sabi niya, "para sa lahat." Hindi ko ito sinabi pabalik. Hinawakan ko lang ang kamay niya nang mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Siya ang unang bumitaw. At pagkatapos, namumuo ang luha sa kanyang mga mata, lumabas siya ng pinto. Hindi ako umiyak. Pero sa sandaling sumara ang pinto, lumubog ako sa aking silya. Hawak ang init ng kanyang tasa sa aking mga palad, na parang isang lifeline. Dumating siya. Tiningnan niya ako sa mata. At ngayon, alam ko, ang mga lamat ay nagsisimula ng lumabas. Ang tungkol sa kapangyarihan, ang tunay na kapangyarihan, ay hindi mo kailangang itaas ang boses mo para gamitin ito. Hindi ka nagpapabagsak ng mga pinto o sumisigaw ng mga banta. Hihilahin mo lang ang isang tali dito, isasara ang isang pinto doon. At panoorin ang mga taong minamaliit ka na magsimulang mamulikat. At si Dennis, namumulikat siya. Pagkatapos ng pagbisita ni Maricel, naging mas madilim ang mga bagay sa apartment na iyon. Hindi ko kailangan ng kamera para malaman. Ramdam mo ang pagkakagulo ng isang bahay kung makikinig ka ng mabuti. Sinabi sa akin ng maintenance team na nagiging baliw na si Dennis. Nagwawala sa opisina ng management 2 beses sa isang linggo. Hinihingi na malaman kung sino ang nagmamay-ari ng gusali. Gusto niya ng mga pangalan, gusto niya ng mukha, gusto niya ng sisisihin. Ang katotohanan na wala siyang makita, iyon ang nagpa-spiral sa kanya. Nagsimula siyang maghukay. Alam kong gagawin niya iyon. Hindi si Dennis ang tipong tatanggap ng pagkatalo ng tahimik. Nakita ko kung paano niya sinubukang tingnan ang cellphone ni Maricel kapag matagal ito sa tindahan. Ang paraan ng pagtingin niya sa mga resibo nito, pagkomento sa tagal ng pagtakbo ng mga errand. Ang pagiging possessive, hindi lang iyon ang salita. Kaya, noong nagsimula siyang maghanap para sa pangalan sa likod ng ML Holdings, handa ako. Nagsimula siya sa pagsisikap na hanapin ang LLC standard. Pero inihain ng abogado ko ang lahat sa pamamagitan ng isang privacy trust, walang pangalan, walang lead. Pagkatapos, dumating ang mga phishing email sa property manager ko. Nagpapanggap na isang tenant. Nagtanong kung sino ang nagmamay-ari ng gusali. Masyadong padalos-dalos, desperado. Tumawag pa siya sa title office, nagpapanggap na isang abogado na kumakatawan sa ibang property. Ipinagbigay alam ito ng clerk sa amin. At noong nabigo ang mga route na iyon, bumaling siya sa loob. Si Maricel, hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari. Pero tumawag ang isa sa mga kapitbahay sa opisina ng management. Nagtanong kung may makakatingin kina Dennis at Maricel. Sabi niya, narinig niya ang pagbasag ng baso. Pagtaas ng boses. Ang uri ng galit na hindi lang nagmumula sa mga bayarin. Nagmumula iyon sa takot. Umakyat doon ang maintenance man. Walang sumagot. Pero sa pinto, naririnig niya si Dennis na naglalakad, bumubulong. Si Maricel umiiyak. Ang katahimikan pagkatapos mas mabigat pa kaysa sa pagsigaw. Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap ako ng isang kakaibang envelope. Walang pangalan sa labas. Walang return address. Sa loob, isang note. Alam ko ang ginagawa mo. Akala mo matalino ka, pero hindi mo ako tinatakot. Malalaman ko kung sino ka, at kapag nangyari iyon, magsisisi ka. Walang signature. Pero nakilala ko ang sulat kamay. Si Dennis, sumulat siya tulad ng pagsasalita niya. Galit, hindi pantay, masyadong mariin sa papel. Umupo ako doon kasama ang sulat sa aking mga kamay. Kumakabog ang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alaala. Dahil ibinalik ako sa sandaling tumayo siya sa kusina na iyon at tiningnan ako sa mata na parang lupa ako sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang paraan ng pagtayo ni Maricel sa tabi niya. Hindi lang tahimik, kundi complicit. At ngayon, siya na ang humahawak sa mga anino. Nasasakal sa kawalan ng katiyakan, sumisigaw sa kawalan, poetic ito. Pero mapanganib din. Kaya nagdoble ako. Kinuntak ng abogado ko ang building security. Nagpakabit kami ng mas maraming surveillance. Discreet, legal, routine. Tiniyak ko na protektado ang ibang mga tenant.
Hindi magigiba ang gusali dahil lang sa hindi kayang harapin ng isang lalaki ang bigat ng kanyang sariling kalupitan. At si Maricel, hindi na siya tumawag ulit. Pero narinig ko mula sa building manager na naglalakad na siya papunta sa trabaho. Ibinenta na ang kotse niya, ibinabawas na ang mga utility nila, patay ang ilaw pagsapit ng gabi, walang heat sa ilang gabi. Ang mga lamat hindi lang sa relasyon nila, nasa survival na nila. At gayunpaman, sa kabila ng lahat, nanatili akong may distansya. Dahil hindi ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa resolusyon. Hayaang lumiit ang mundo ni Denise hanggang sa mapagtanto niya kung gaano siya kaliit. At hayaang magdesisyon si Maricel. Mananatili ba siya sa kulungan? O hahanapin niya ang susi na inilagay ko mismo sa harap niya? Alam kong hindi pa siya handa, pero papalapit na ang mga pader. At ang mga sikreto may paraan para tumagas sa mga lamat. Hindi ko inaasahan ang katok sa pinto ko noong gabing iyon. Tahimik na sa loob ng ilang araw. Walang email mula sa management. Walang voicemail mula kay Maricel. Wala nang anonymous threat. Katahimikan lang. Yung tipong parang may bagyo na nakatago sa malayo, naghihintay. Pero nang dumating ang katok, mahina at mabagal. May humigpit sa dibdib ko. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo si Maricel doon, basang-basa sa ulan. May hawak na grocery bag sa kanyang dibdib, na para bang iyon lang ang nagpapatayo sa kanya. Pula ang kanyang mga mata, at bumuka ang kanyang bibig pero walang lumabas. Mukha siyang naubusan ng salita ilang araw na ang nakalipas. Tumabi ako. Pumasok siya ng dahan-dahan. Tumatalsik ang tubig sa hardwood floor. Inabot ko sa kanya ang isang tuwalya at kumilos kami ng walang salita. Pinainit ko ang takure. Nagbuhos ng 2 mug ng chamomile tea. Umupo siya sa gilid ng couch na para bang ayaw niyang magtagal, na para bang hindi siya karapat-dapat. At siguro, hindi nga. Nakatingin siya sa tasa niya, walang laman ang mga mata. Hindi siya ang inakala kong siya, sabi niya sa wakas. Nanatili akong tahimik. Ibig kong sabihin, alam ko, may bahagi ako na laging alam. Pero sinabi ko sa sarili ko, stress lang. Na kailangan lang niya ng suporta. Na kung magiging pasensyosa ako, magbabago siya. Tahimik pa rin ako, tumingala siya, nanginginig ang boses. Iniisip niya na may nagtatarget sa amin. Obsessed siya. Sinusuri niya ang cellphone ko, ang mga email ko. Noong nakaraang linggo, sinundan niya ako sa trabaho. Sabi niya, tinitiyak lang niya na hindi ako kasali. May panginginig na dumaan sa kanya. Hindi mula sa lamig. Tinanong niya kung may tinatago ako. Kung may tinatago, ka. Nahinto ang hininga ko. Hindi siya naghintay ng sagot. Sinabi ko sa kanya na ilang linggo na kaming hindi nag-uusap, na hindi ko alam kung nasaan ka. Huminto siya. Pero kasinungalingan iyon. Tiningnan ko siya sa mata sa unang pagkakataon. Nakita ko ang gusali mo na nakalista sa isang security notice. Parehong management company. Na-figure out ko, hindi mahirap. Siyempre, hindi. Matalino si Maricel. Palagi naman, pero ang matalino hindi laging nangangahulugang matapang. At ngayon, mukha siyang isang taong sa wakas ay nagbukas ng kanyang mga mata at kinamumuhian ang nakita niya. Hindi ako nagsalita, hindi pa. Namimiss kita, bulong niya. Pero hindi ko na alam kung paano maging malapit sa'yo. Humigpit ang kamay ko sa tasa. Umalis ka, sabi niya, nanginginig ang boses, at hinayaan ko siyang itulak kapalabas. Sa wakas, nagsalita ako. Hindi Maricel, hindi mo hinayaan siyang gawin iyon. Tumayo ka sa tabi niya. Natigilan siya, kumindat siya. Bahagyang bumuka ang kanyang labi na para bang gusto niyang tanggihan, ipagtanggol ang sarili. Pero wala nang natira para ipagtanggol. Tumayo ako, naglakad papunta sa bintana, nakatingin sa labas, sa gabi. Nagmakaawa ako para sa boses mo nung gabing iyon, sabi ko. Isang salita lang, isa lang. At nanatili kang tahimik. Sa likod ko, narinig ko ang kanyang paghinga. Isang tahimik, sirang tunog. Hindi ko inakala na magiging ganito kasama, sabi niya. Inakala ko, kaya kong pamahalaan siya. Hindi mo kayang pamahalaan ang ganoong klaseng lalaki, sabi ko nang mahina. Maaari mo lang siyang tiisin o iwanan siya. Hindi siya sumagot. Hindi na niya kailangan.
Umupo kami sa katahimikan ng matagal. Dalawang babae na nagbahagi ng dugo pero hindi ng tiwala. Hindi pa. Siguro hinding-hindi. Nang sa wakas ay tumayo siya para umalis, maingat niyang ibinaba ang tasa. Namumuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ako umaasa ng kapatawaran, sabi niya. Kailangan ko lang maalala kung ano ang pakiramdam ng maging ligtas. Inihatid ko siya sa pinto. Huminto siya, tapos biglang lumingon at niyakap ako. Hindi ko sinuklian ang yakap sa simula. Tapos ginawa ko, pero dahan-dahan, maingat, na para bang may nagtatangkang humawak sa isang alaala nang hindi ito nadudula sa mga daliri. Nang bumitaw siya, hindi siya nagpaalam. Tiningnan lang niya ako ng isa pang beses at umalis. At nang sumara ang pinto sa likod niya, naramdaman ko ang isang bagay na nagbago sa loob ko. Hindi kapatawaran, hindi pa. Pero ang pinakamahina na kislap ng isang bagay na maaaring lumaki balang araw. Kung hahayaan niya. Ipinadala ang imbitasyon isang Martes ng umaga. Tahimik, profesional, walang fanfare. Attendance meeting to discuss upcoming building renovations scheduled in the common room the following week. Mandatory attendance. Questions welcome. Alam kong pupunta si Dennis. Alam kong hindi niya kayang pigilan ang sarili. Gusto niya ng pangalan, isang mukha, isang taong sisisihin. Wala siyang ideya na naglalakad siya mismo sa mga kamay ng babaeng tinapon niya na parang sirang appliance. Noong araw ng meeting, dumating ako ng maaga. Naka-charcoal gray blazer at dark jeans ako. Simple, elegant, hindi makikilala. Ang buhok ko ngayon ay malambot na waves humahaplos sa balikat ko. Hindi ako mukhang ang babaeng minsan ay nagmakaawa para sa kaunting dignidad sa hapagkainan ni Maricel. Dahan-dahang napuno ang common room. Pumasok ang mga tenant. Ang ilan, mausisa. Ang iba, inis. Karamihan, walang pakialam. At pagkatapos, dumating si Dennis. Pumasok siya ng may yabang ng isang lalaking umaasa ng komprontasyon. Si Maricel, nakasunod sa likod niya na parang anino. Hindi siya lumingon. Hindi niya ako napansin. Nakita lang niya ang property manager sa harap. At dumiretso siya rito. Nasaan siya? Sigaw niya. Gusto kong makausap ang namamahala ngayon. Nanatiling kalmado ang manager. Lahat ng katanungan ay sasagutin sa panahon ng presentation. Ngumisi si Dennis. Tumingin si Maricel sa kanyang sapatos. Umupo ako sa likuran, tahimik. Nagsimula ang presentation. Routine announcements. Mga upgrade, mga timeline, ang bagong security system, ang na-update na landscaping, ang pinabuting insulation, mga praktikal na pagbabago, matalinong desisyon, lahat ay pinunduhan sa isang bahagi ng mismong renta na pinagprotestahan ng matindi ni Dennis. Tapos huminto ang manager. Gusto naming pasalamatan ang ML Holdings para sa kanilang pangako na buhayin ang property at bigyang prioridad ang kaginhawaan ng tenant. Ang owner ay narito ngayon kung mayroon kayong mga katanungan. Tumayo ako. Lumingon ang silid. Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa harap, kalmado, matatag. Bawat hakbang, isang tahimik na pagtibok sa dibdib ko. Ang mukha ni Dennis napilipit sa pagkalito. Pagkatapos ay sa hindi paniniwala. Bumuka ang bibig ni Maricel sa gulat. Lumingon ako sa silid. Magandang gabi, sabi ko. Ang pangalan ko ay Loida. Ako ang may-ari ng gusaling ito. Maririnig mo ang pagbagsak ng isang pin. Tumayo si Dennis ng napakabilis. Kumalampag ang silya niya. Ikaw? Biro ba ito? Anong klaseng laro ito? Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan. At nakita ko ang mga lamat na sinubukan niyang itago. Ang pawis sa likod ng kanyang kwelyo. Ang pamamaga sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang panik. Hindi ito laro, sabi ko ng mahina. Negosyo lang. Humarap siya ng isang hakbang. Minanipula mo ito. Ikaw ang nasa likod nito sa lahat ng oras. Ikaw ang nagtaas ng renta namin. Sinusubukan mo kaming sirain. Nanatili akong matatag. Binigyan kita ng bubong. Gumawa ako ng mga pagpapabuti. Pantay kong tinrato ang bawat tenant. Ang hindi ko ginawa ay ang makalimot. Binuksan niya ang kanyang bibig para magsalita. Pero humarap ako sa grupo.
Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa mga pagbabago o pagpapabuti, masaya akong sasagutin ang mga ito pagkatapos ng meeting. Salamat. Tumabi ako. Nagpatuloy ang meeting. Pero hinding-hindi umalis ang tensyon sa hangin. Hindi umupo si Dennis. Nakatayo lang siya. Nanginginig. Galit na galit. Umupo si Maricel. Ang mga kamay mahigpit na nakakapit sa kanyang kandungan. Malaki ang mga mata at basa. Nang matapos ang meeting, lumapit sa akin ang mga tenant. Nakikipagkamay, nagtatanong, nagpapasalamat. Ang ilan, naghinala. Karamihan, walang ideya. Nagantay si Dennis hanggang sa maubos ang silid. Tapos, nagmarcha siya patungo sa akin. Akala mo, nanalo ka? Bulong niya. Pero ito, wala ito. Gumawa ka ng isang kaaway. Tinitigan ko siya, pantay ang mga mata. Hindi, Dennis, wala akong ginawa. Ikaw ang gumawa. Noong araw na tiningnan mo ako sa mata at trinato mo ako na parang wala akong halaga. Pumagitna si Maricel sa amin. Dennis, tama na. Lumingon siya sa kanya, gulat. Anong sinabi mo? Sabi ko, tama na. Inulit niya, mas malakas ngayon. Hindi siya ang kaaway mo. Hinding-hindi siya naging. Ikaw ang kaaway mo. Tiningnan niya si Dennis na para bang sinaktan niya ito. At sa isang paraan, sinaktan nga. Lumingon sa akin si Maricel. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam. Sumusumpa ako. Tungkol sa gusali ang pera kahit ano. Tumango ako. Alam ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil kailangan mong makita. Hindi lang marinig. Kumindat siya, pinipigilan ng luha. Suminghal si Dennis, humakbang paatras. Deserve niyo ang isa't isa. Hindi. Sabi ko ng tahimik. Siya, deserve niya ang mas mahusay. Pagkatapos, tumalikod ako at naglakad palayo. At sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon sa kanilang kusina, naramdaman ko ang isang bagay na nagbago sa loob ko. Hindi paghihiganti, hindi kasiyahan, kundi kapangyarihan. Tahimik, matatag, at ganap na akin. Nagpakita ulit si Maricel sa pinto ko, 4 na araw pagkatapos. Sa pagkakataong ito, may hawak siyang isang bagay sa kanyang mga kamay na nagpalambot sa mga tuhod ko sa sandaling nakita ko. Isang aklat. Kupasin na leather, punit ang sulok, halos hindi na nakakapit ang spine. Ang diary ng aking ina. Binuksan ko ang pinto ng walang salita. Pumasok siya, malaki ang mga mata, nanginginig ang hininga. Nakita ko sa closet ko, sabi niya. Noong huling bumisita ako sa'yo, siguro naiwan mo. Inilagay niya ito sa coffee table na para bang sagrado ito. At para sa akin, sagrado nga. Binasa ko, sabi niya. Huminto ang puso ko. Hindi ko sinasadya na manghimasok, nagmamadali niyang sinabi. Pero nakilala ko ang sulat kamay niya. Naghahanap lang ako ng isang bagay na may katuturan. Bumaba ang katahimikan sa pagitan namin na parang isang tabing. Mabigat pa rin. Hindi ko alam ang tungkol kay Harold Sterling, bulong niya, o ang pera, o ang trust, o kahit ano. Tumango ako minsan, dahan-dahan. Hindi ko rin alam. Hindi hanggang sa wala na akong ibang mawawala. Nabasag ang kanyang boses. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong maniwala ako na wala kang magawa? Tiningnan ko siya sa mata, at sa pagkakataong ito, hindi siya lumayo. Dahil wala akong magawa, ang gabi na isinara mo ang pinto sa akin, wala akong plano, wala akong pera, wala akong lugar para umiyak. Kung saan walang kakatok at magsasabi sa akin na tumahimik. Napangiwi si Maricel. Natagpuan ko ang diary sa pinakamababa kong sandali, noong nagbibilang ako ng mga barya para lang kumain, noong hindi ako nakikipag-usap sa kahit sino sa loob ng 1 linggo. Ang diary na iyon, hindi lang nito sinabi sa akin kung sino ako. Pinaalalahanan ako na may halaga ako, na hindi lang ako mahal ng aking ina. Ipinaglaban niya ako, tahimik, nang hindi kailanman nagawang ipakita. Umupo si Maricel, nakakapit ang mga kamay sa kanyang kandungan. Hindi ko alam kung paano ako naging ganong klaseng anak na kayang gawin ang ginawa ko. Paulit-ulit kong tinatanong iyan sa sarili ko. Naglakad ako papunta sa bintana. Nakatingin sa kalye sa ibaba. Ang tahimik na ingay ng buhay na dumadaan. Hindi ka naging ganoon ng bigla, sabi ko. Ito ay maliliit na pagpili,
pagpapabaya sa mga bagay, pagpili sa kapayapaan kaysa sa katotohanan, pagpaniwala na ang pag-ibig ay nangangahulugang katapatan, kahit na masakit. Tumayo siya at naglakad papalapit sa akin. Iniwan ko siya. Ang mga salita ay tumama sa hangin na parang bomba. Sinubukan niyang halukayin ulit ang mga gamit ko. Ang laptop ko, ang bag ko. Sinabi ko, hindi, iyon na yon. Sumigaw siya, nag-impake ng bag at umalis. Sabi niya, babalik siya. Pinalitan ko ang mga kandado kinabukasan. Hindi ko alam kung sino ako kung wala siya. Inamin niya, nanginginig ang boses. Pero mas gugustuhin kong malaman, kaysa patuloy na mawala. Isang katahimikan ang dumaan sa pagitan namin. Makapal sa lahat ng hindi namin nasabi. Tapos, tumingin siya sa diary. Hindi mo deserve ang ginawa ko. Ang ginawa namin. Hindi ko yan maaayos, pero gusto kong subukan. Naglakad ako pabalik sa kanya ng dahan-dahan. Umupo sa tabi niya. Dati, pinapangarap kong marinig ang mga salitang iyon, sabi ko. Pero kapag sinabi mo ang mga ito ngayon, hindi nito inaayos ang nakaraan. Binabago nito ang kasaysayan. Tiningnan niya ako ng may pagkalito. Mahinahon kong hinawakan ang kamay niya. Nakikita mo ako ngayon, nagbabago iyon sa lahat. Umupo kami doon ng matagal. Ang uri ng katahimikan na hindi masakit, kundi nagpapagaling. Ang uri na dumarating pagkatapos na sa wakas ay makapagsalita ang katotohanan. Bago umalis si Maricel noong gabing iyon, huminto siya sa pinto. Hindi mo ako pinalaki para maging mahina, sabi niya. Nakakalimutan ko lang kung gaano kakalakas. Ngumiti ako ng mahina. Hindi, sabi ko. Hindi mo nakalimutan, tumigil ka lang sa pagtingin. At ngayon, sa wakas, nakikita niya ang lahat. Hindi lang kung sino ako, kundi kung sino ako sa simula pa lang. Nang dumating ang email mula kay Dennis, halos hindi ko na ito binuksan. Ang subject line pa lang, nakakakiliti na sa tiyan ko. We need to talk now. Binasa ko ito ng dahan-dahan, maingat. Ang kanyang mga salita ay matalim, nag-aalala, at tumutulo sa desperasyon. Alam ko na ang lahat tungkol sa gusali, tungkol sa mana, tungkol sa maliit mong sikreto kay Sterling. Akala mo, matalino ka? Akala mo, kaya mong sirain ang buhay ko at umalis na nakangiti? Hayaan mong linawin ko. Kung hindi mo aayusin ito, pupunta ako sa nakatingin ako sa screen ng tahimik. Sa wakas, nakita niya ang koneksyon. Sa isang paraan, sa pamamagitan ni Maricel o ng sarili niyang paghahanap, natuklasan niya ang katotohanan. Pero hindi ako natakot. Dahil plinano ko ang sandaling ito mula noong araw na binili ko ang gusali. Ipinasa ko ang email sa abogado ko. Kinabukasan, nakatanggap si Dennis ng isang cease and desist letter. Sa loob nito, ang mga talaan ng bawat nagbabanta na mensahe na ipinadala niya sa opisina ng property. Ang mga huwad na dokumento na sinubukan niyang isumite sa ilalim ng pekeng law firm. At ang mga tampered email na tahimik naming sinubaybayan pabalik sa kanyang IP address. May mga reklamo ng tenant, mga log ng sabotage sa maintenance, at maging ang mga audio clip ng kanyang rant mula sa mga pampublikong lugar sa paligid ng gusali. Hindi namin kailangang maghain ng criminal charges. Isang defamation at harassment suit lang, sapat na. Nagpanik siya. At alam ko iyon dahil tumawag sa akin si Maricel pagkatapos ng 2 araw. Umalis na siya, sabi niya, nanginginig ang boses. Nag-impake habang ako ay nagtatrabaho. Nag-iwan ng isang note na sinasabing pinaghahanap siya. Sabi niya, sinira mo raw ang buhay niya. Sinira niya ang sarili niya, sabi ko ng tahimik. Tahimik si Maricel. Kung gayon, patawad ulit. Dahil sa pag-iisip na deserve niya ang katahimikan ko. Natakot ka, sagot ko. Naranasan ko na yan. Ang takot ay nagpapakita sa iyo na maliit ka. Pero, hindi mo kailangang manatili sa ganong paraan. Hindi nagtagal, sinubukan ni Dennis na gumanti. Nag-post ng malalabong rant sa social media. Nagpapahiwatig ng korupsyon, pagtataksil. Hindi siya nagbigay ng mga pangalan, hindi niya kayang gawin. Hindi pagkatapos ng pangalawang sulat mula sa abogado ko, na nagbabanta ng legal action para sa bawat salita na inilathala niya. Naging tahimik siya pagkatapos nito. Sa publiko, syempre. Sa pribado, alam kong hinding-hindi niya malilimutan ang araw na napagtanto niya.
na ang babaeng pinalayas niya dala-dala ang 2 suitcase at isang pagod na mukha, ngayon na ang nagmamay-ari ng bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang lease sa ilalim ng kanyang pangalan, at ang mga susi sa bawat nakakandadong pinto na minsan niyang ibinagsak sa akin. Si Maricel, sa kabilang banda, ay nagbabago. Umalis siya sa unit sa loob ng 1 buwan. Nakahanap ng isang maliit na studio malapit sa kanyang trabaho. Nagsimulang mag-therapy. Sumali sa isang community art class. Nagpinta pa nga siya ng isang bagay para sa akin. Isang abstract ng isang phoenix sa madilim na pula at ginto. Ibinigay ko ito sa ibabaw ng aking fireplace. Mas madalas kaming nag-uusap ngayon, hindi araw-araw. Pero kapag ginagawa namin totoo, tapat, wala nang pagpapanggap. Ang huling bahagi ng puzzle ay dumating sa isang envelope. Isa pang sulat. Ito ay mula kay Atizer Gomez. Congratulations, Loida. Ang gusali ay opisyal nang nailipat. Ang mga huling maingat kong tiniklop ang sulat. Hinawakan ko ito sa aking dibdib. Hindi lang ito tungkol sa pera o ari-arian o paghihiganti. Tungkol ito sa katotohanan. Tungkol sa pagkuha ng aking pangalan, aking kwento, aking lakas. Kinabukasan, tumawag ako ng isang realtor. Handa na akong isara ang huling kabanata at buksan ang pinto sa isang buhay na hindi ko na kailangang isurvive. Kaya ko na sa wakas na mabuhay ito ayon sa aking mga tuntunin. Ibinenta ko ang gusali sa huling bahagi ng tagsibol. Ang huling paperwork ay nilagdaan noong isang maliwanag, walang ulap na Martes, walang fanfare, walang seremonya. Isang tahimik na pag-click lang ng panulat, isang matatag na pakikipagkamay, at ang bigat ng 3 taon ng kalungkutan, pagtataksil at katahimikan. Sa wakas ay inalis sa aking mga balikat. Ang pera ay na-wire sa account ko kinabukasan, pero hindi ako nagdiwang. Sa halip, sumulat ako ng isang check, isang malaking halaga. Kalahati ng kita ay napunta sa isang lokal na shelter para sa mga kababaihan at bata na nasa krisis. Ang uri ng lugar na sana ay alam kong umiiral noong gabing nakatayo ako sa curb na yon. Dala-dala ang 2 suitcase at walang matawagan. Hiningi ko sa kanila na magtayo ng isang wing na pinangalanan sa aking ina. Ang Elelaner House. Ito ang paraan ko ng pagpaparangal sa babaeng nagbigay sa akin ng lakas sa katahimikan, na nagtago ng isang buhay ng mga sikreto, upang sa isang araw ay matuklasan ko ang katotohanan at maging isang bagay na mas hihigit pa sa inaasahan ng mundo. Ang isa pang kalahati, ginamit ko ito para bumili ng isang maliit na bahay. Hindi ito magarbo, isang kaakit-akit lang na 2 bedroom sa parehong kalye kung saan ako lumaki sa subdivision. May mga punong oak sa harap, isang porch swing, sapat na espasyo para sa katahimikan. Para sa pagpapagaling, para sa pagtatanim ng kamatis kung sakaling gusto kong subukan. Noong araw na lumipat ako, tumulong si Maricel sa pagdadala ng mga kahon. Wala siyang masyadong sinabi, wala rin ako. Pero pagkatapos naming mag-empake, umupo siya sa tabi ko sa porch swing. Ang mga paa nakatago sa ilalim niya. Ang mga mata nag-iikot sa kalye, na para bang sinusubukan niyang kilalanin ang babaeng dating siya. Naalala ko ang pagbibisikleta ko dito, sabi niya ng mahina. Bago maging komplikado ang lahat, tumango ako. Lagi kang ligtas dito, sabi ko sa kanya. Nakalimutan ko kung ano ang pakiramdam niyon, bulong niya. Hindi namin pinag-usapan si Dennis, hindi namin kailangan. Ang kabanata niya sumara na ng walang dramatic ending. Katahimikan lang na wala siya sa isang bagong lungsod, isang bagong trabaho, siguro isang bagong kasinungalingan. Pero hindi bago pumirma ng isang non-disclosure agreement at tahimik na binitawan ang kanyang mga banta. Ang huling bagay na gusto niya ay isa pang legal battle, o mas masahol pa para makita ng mundo ang katotohanan tungkol sa kanya. Isa na siyang multo ngayon. Nanatili si Maricel para sa hapunan. Gumawa kami ng grilled cheese sandwiches at tomato soup. Tulad ng ginagawa namin noong maliit pa siya. Tumawa siya nang masunog niya ang isang gilid. Tumawa ako nang sinubukan niyang sisihin ang kawali. Ito ang unang tunay na tawanan na ibinahagi namin sa loob ng maraming taon. Noong gabing iyon, pagkatapos niyang umalis,
Nakatayo ako sa bintana, hawak ang isang tasa ng tsa sa magkabilang kamay. Pinapanood ang liwanag ng buwan na umaabot sa harap ng bakuran. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, sinabi ko ang mga salita ng malakas. Pinapatawad kita. Hindi para kay Maricel, para sa sarili ko. Dahil iyon ang pinakamahirap na bahagi. Hindi ang pagbangon mula sa mga abo, kundi ang pag-aaral na hinding-hindi ako ang apoy na sinubukan nilang patayin. Ako ang mitsa na minamaliit nila. Tinuruan nila ako na ang katahimikan ay kahinaan. Pero natutunan ko kung paano ito gawing sandata. Sinubukan nilang burahin ako. At naging isang tao ako na hinding-hindi nila makakalimutan. Umupo ako sa couch, binuksan ang diary sa huling pagkakataon, at naglagay ng isang note sa loob para matagpuan ni Maricel balang araw. Hindi mo kailangan ang pag-ibig nila para maging karapat-dapat. Hindi mo kailangan ang pag-apruba nila para maging malakas. Kailangan mo lang ang katotohanan at hinding-hindi mo dapat kalimutan kung sino ka. At sa wakas, ibinenta ko ang gusali. Ginamit ko ang kita para tumulong. At para makabili ng isang maliit, tahimik na bahay. Ang buhay na wala ng takot, iyon ang tunay na mana. Si Maricel tumulong sa akin sa paglipat. Nakita ko ang ngiti niya, ang tawa niya. Ito ang kapatawaran na matagal kong hinanap. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Dahil napagtanto ko, hinding-hindi ako ang apoy na sinubukan nilang patayin. Ako ang mitsa na minamaliit nila. Ang katahimikan ko naging sandata. Ngayon, sa wakas, ako ay ligtas. Ako ay nasa bahay. I-subscribe ka na at iwan ang iyong kwento sa komento. Mahalaga ang boses mo.